Isang magandang mangkukulam ang nawalan ng kapangyarihan dahil sa pag-ibig. Upang basagin ang sumpa, kailangan niyang matagpuan ang tunay na pag-ibig at mabawi ang kanyang mahika bago siya itapon sa madilim na impyerno. Dito nagsisimula ang kwento ni Cho Hong, nagbebenta siya ng pagkain pero gusto pa ring magmukhang kaakit-akit. Kinuha niya ang pulang high heels mula sa kanyang bulsa. May bitbit siyang tray sa ulo, ngunit tiwala pa rin siyang naglakad ng naka-high heels, animoy humahakot ng tingin ng mga tao. Malapit doon, nagpanik ang isang ina nang aksidenteng mahulog ang stroller pababa. Ikinumpas ni Cho Hong ang kanyang kamay at biglang tumigil ang oras. Hindi na nakanganib ang sanggol. Nagpatuloy ang babae sa paghahatid at muntik nang mabangga ng isang mamahaling kotse. Galit na tumayo ang babae, ikinagulat ng dalawang tao sa kotse. Tinitigan niya sila ng matalim bago umalis. Hindi niya alam na ang aksidenteng banggaan na ito ay sumpa sa kanya. Ang amo at sekretarya sa kotse ay agad lumabas para habulin siya. Di nila inaasahan, tila normal at maayos lang pala ang babae. Ang harap ng kanilang mamahaling kotse ay nalubak. Nakatira si Cho Hong kasama ang lola at tiyahin niya. Mga mangkukulam din sila. Nahuli si Cho Hong sa kanyang paghahatid. Inihagis ng lola niya ang matalim na kutsilyo, madali niyang naiiwasan. Ginamit niya ang kakayahan para tumulong sa paghihiwa at paghuhugas. Nang may tumawag sa kanya, bigla siyang tumigil. Takot siyang may makakita ng kanyang kakayahan. Mabuti na lang, tiyahin niya pala yon. Ang batang Chebal, may sira ang kotse, naghahanap ng impormasyon. Una, gusto niyang maghiganti sa pagsira ng kotse niya. Pangalawa, hinahanap niya ang lumang bahay na 25 taon nang nakatayo. Sa alaala niya, sikat na kainan ito noon sa lugar. Kahit may krisis, nandoon pa rin ang kainan ng 50 taon na. Di nag-aanunsyo ang kainan pero marami pa ring customer. May chismis na naglalagay sila ng droga sa lugaw. Ang mas kakaiba pa, kahit sino pa ang customer o saan man sila galing, magsasara ang restoran ng alas 6 ng gabi. Kinukuha pa nila ang mga kutsara habang kumakain ang mga tao at isinasara ang tindahan. Para patunayan, kumuha ng litrato ang sekretarya ng 3 nakatira doon pero walang taong nakita sa mga larawan. Dahil dito, hindi nasiyahan si Seung-jae. Dahil sa pag-iingat at hindi pakikisalamuha sa iba, kakaunti lang ang alam tungkol sa kanila. Nang malaman ang edad nila, naisip ni Seung-jae na hindi sila ang hinahanap niya. Pero naisip din niya kung ano ang ginagawa nila pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Pagsara ng tindahan, kumakain, umiinom at naglalaro ng baraha ang 3 mangkukulam. Sinabi ng lola ni Cho Hong na huwag siyang makialam sa mga tao. Binalaan siya na kung laging tutulong gamit ang kapangyarihan, mabubuko siya at magwawakas ng trahedya. Kinabukasan, pumunta si Cho Hong sa supermarket para mamili pero may lalaking humarang sa harap niya. Inabot ni Cho Hong ang pagkain pero natamaan ng tray si Seung-jae. Tinulak niya ito palayo pero nagbago ang sitwasyon. Inihagis niya ito sa sahig sa harap ng maraming tao. Nakilala ni Cho Hong ang nakabangga sa kanya noon kaya tinitigan niya ito bago umalis. Hinanap ni Seung-jae ang address ng lugawan. Sa oras na yon, pauwi na rin si Cho Hong. Nakita ni Cho Hong na sinusundan siya ni Seung-jae. Nagalit siya, inisip na baliw na stalker ito. Dumating si Seung-jae sa harap ng lugawan. Nagulat siya nang malaman na ito ang hinahanap niya. Bago pa siya makabawi, binuhusan siya ni Cho Hong ng tubig, nabasa siya ng todo. Galit na umalis si Seung-jae. Pagkatapos, umuwi siya para magpaimbestiga sa kakaibang bahay na yon. Isang gabi, may bumisitang may-ari ng kalapit na tindahan ng manok. Nakitang maunlad ang lugawan, kaya nais niyang nakawin ang recipe. Habang nasa telepono si Cho Hong, pumasok siya at nagtago, kinuhanan ng video ang pagluluto. Bigla, isang mahiwagang eksena sa pampalasa ang nagulat sa kanya. Naglagay ang 3 ng isang bagay na lumikha ng kakaibang liwanag. Biglang may malakas na hangin na nagpalipad sa lahat. Pati ang kanyang buong katawan ay nayanig ng hangin. Nang marinig ang ingay, tumigil ang 3 bruha. Nadiskubre ang lalaki, kaya natakot at nagmakaawa para sa buhay. Lumapit ang lola ni Cho Hong, hinawakan ang ulo niya, inilagay sa sakot umalis. Nasa harap din ng tindahan si Seung-jae, pinagmamasdan ang bahay. Tumayo siya sa gilid at nakita ang kakaibang kilos ng 3. Kinabukasan, tahimik silang nagsaa at nag-enjoy sa weekend. Kukuha sana ng prutas si Cho nang may kumatok sa pinto. Sinabi niya na sarado ang tindahan sa weekend pero may customer na nagpilit pumasok. Binuksan ni Cho Hong ang pinto at nagulat nang makita si Seung-jae. Ipinakilala pa niya ang sarili bilang may-ari ng gusali. Nagulat si Cho Hong dito. Sinabi ng sekretarya na binili ng direktor nila ang gusali. Inilabas ng tiyahin ni Cho Hong ang kontrata pero sira na ito. Maging ang dating may-ari ng gusali ay pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Wala silang ibang paraan para patunayan ito. Hiniling din ni Seung-jae na lumipat sila sa loob ng 2 linggo. Hinabol siya ni Cho Hong, tinanong kung paghihiganti ba ito sa ginawa niya. Sabi ni Seung-jae, kung gusto nilang manatili, 100 million won deposito at 20 million won rent buwan-buwan. Nagulat silang 3 sa napakalaking halaga ng pera. Para kumita ng legal, nagpa siyang mamuhay at magtrabaho ng normal ang lola ni Cho Hong.
Mag-overtime sila at hindi na magsasaya sa mga marangyang gabi. Kahit 50 taon ng negosyante, ang kita nila ay puro para sa luho lang. Nangutang sa bangko ang lola't tiya ni Cho Hong, pero dahil matanda at walang collateral, walang nagpautang. Pinagtawanan pa sila kaya nagalit siya. Binigyan niya sila ng aral. Nakipagkita si Cho Hong sa kanyang nobyo. Empleyado siya sa bangko. Nakitang kumikita ang lugawan nila kaya inakala niyang maraming iwan ang tiya kay Cho Hong. Determinado siyang manatili. Nang malaman na mangungutang si Cho Hong at hindi nila ang gusali, nadismaya siya at umalis. Umuwi si Cho Hong at sinabi sa lola tiyahin na tutulong daw manghiram ng pera ang kanyang nobyo. Hindi naniwala ang lola ni Cho Hong na dapat mag-ingat sa mga tao. Nauubos ang kapangyarihan niya dahil sa bulag na pag-ibig sa taong hindi siya mahal. Kung magpapatuloy ito, mawawalan ng saysay ang kanilang paninirahan dito para mabawi ang kapangyarihan. Nagalit si Cho Hong dahil hindi naintindihan ng lola ang pag-ibig ng magkasintahan. Kinabukasan, naghatid muli ng mga kalakal si Cho Hong. Bigla niyang nakita ang kanyang nobyo at sinundan ito. Natuklasan ni Cho Hong na may relasyon ito sa pangit na may-ari ng tindahan ng paa ng baboy. Ginawa niya ito para lang sa pera. Nang malaman ito, labis na nadismaya si Cho Hong. Ang kanyang mga sigaw ay yumanig sa paligid. Umupo siya sa gilid ng kalsada at umiyak ng malakas. Nang gabing iyon, nakita ni Sung Jae si Cho Hong na tulala at malungkot na dumadaan. Agad niyang sinabihan ang sekretarya na ihinto ang kotse at tumakbo sa kanya. Sa harap ng supermarket, nakita niya itong nakaupo ng lasing. Pinayuhan siyang umuwi pero sabi niya lahat ng tao tulad niya ay masama kaya dapat mag-ingat. Sinabi ni Sung Jae na tao rin naman siya. Tumayo si Cho Hong at bumulong, "Ako'y isang mangkukulam." Nagulat siya nang marinig ito. Pagkatapos, bumagsak si Cho Hong sa lupa. Ginising niya ito at sinabing hindi niya ito bubuhatin pa uwi tulad sa pelikula. Sandali lang, nakahiga na si Cho Hong sa likod ni Sung Jae. Nang pumasok sila sa madilim na kalye, bigla-biglang nagbukas ang mga ilaw na ikinagulat niya. Kinabukasan, pagkagising ni Cho Hong, pumitik siya para gumamit ng mahika at kumuha ng tubig. Ngunit kakaiba, walang nangyari. Kasabay nito, dumating si Sung Jae. Pinanagot niya ito sa mga ginawa nito noong lasing siya kagabi. Hindi lang niya sinugatan ang ulo nito, kinagat pa ang paa at kinuha ang tsinelas, ayaw pakawalan. Nahihiya si Cho Hong at di alam gagawin kaya nagdahilan at umalis. Naalala ni Cho Hong ang nangyari kagabi na labis siyang napahiya at sinisi ang sarili. Medyo natakot din siya. Pagkatapos, tahimik na umuwi si Cho Hong. Nagulat at nagpanik si Cho Hong nang malaman na nawala ang kanyang witch mark. Ibig sabihin, nawala lahat ng kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Di naniniwala, pumunta siya sa kusina at paulit-ulit na sinubukan pero wala na talaga. Samantala, pinaalala ng tiyahin ni Cho Hong ang relasyon niya sa finance employee. Kung nagtiwala siya ng lubos sa tao at nagtaksil lang ito, mawawala ang witch mark niya. Takot na nagtanong si Cho Hong kung ano mangyayari kapag nawala ang kanyang kapangyarihan. Sabi ng lola, kapag nawala ang powers, itatapon siya sa madilim, malamig at maruming lugar. Doon, wala siyang magagandang alaala. Hindi niya alam kung sino o nasaan siya. Puro sigaw at demonyo lang, impyernong mas grabe pa sa kamatayan. Natakot si Cho Hong nang marinig yon. Gabi-gabi, nagsisiksik si Cho Hong sa bodega para humanap ng mahalagang gamit ng mga aswang. May ginawa siya para di malaman ng tiya at lola na nawala na lahat ng mahika niya. Nagdahilan si Cho Hong na mamumuhay na lang siyang tao at di nagagamit ng kapangyarihan sa paghahatid. Nang makita ito ng tiyahin ni Cho Hong, nakaramdam din siya ng kakaiba. Pagbalik sa tindahan, nakita ni Cho Hong na paparating si Sung Jae. May dala siyang ilang kontrata para sa pamilya niya. Babaan niya ang upa pero may ilang kondisyon. Ang pinakamahalaga, lilipat siya sa gusali para tumira kasama nila. Dahil dito, mariing tumutol ang lahat. Naisip ng tiyahin na burahin ang alaala ni Sung Jae at ipadala sa ibang bansa tulad ng may-ari ng manukan dati. Pero sabi ng lola ni Cho Hong, kung ipagpapatuloy nila yon, magiging napakahirap. Mas madali silang mabubuko. Bukod sa pagtaas ng presyo ng lugaw at overtime, pumayag din ang lola na magpa-interview para sumikat at kumita pa. May nagtanong kung kaya niyang humawak ng mainit na sabaw o magbuhat ng bigas. Sinabi niyang hindi niya kaya pero may lumabas na litrato. Sa larawan, si Cho Hong ay may 10 tray ng pagkain sa ulo habang nagde-deliver. Naka-high heels pa si Cho Hong at nagte-text sa cellphone. Hindi napigilan ng lola ni Cho Hong ang galit. Hinabol at binugbog ng lola si Cho Hong, nagkagulo sa set. May ibang aktres na tumanggap ng hamon ni Cho Hong. Nagdala siya ng mainit na lugaw sa ulo pero niloko siya ng mga kasamahan. Mabuti na lang, gumamit ng mahika ang lola ni Cho Hong para maiwasan ang aksidente. Nagulat si Cho Hong nang makitang gumagamit ng kapangyarihan ang lola na siyang nagbawal sa kanila ng tiyahin na ipakita ito sa mga tao. Nang gabi, nagdala si Cho Hong ng isang bagay sa harap ng isang sanglaan. May isang madilim na mangkukulam na ipinatapon. Gagawin niya ang anuman nang walang pakialam sa halaga. Natatakot si Cho Hong na pumunta sa kanya. Sinabi ni Cho Hong na nawala ang kanyang kapangyarihan at gusto niyang maibalik ito.
Nang malaman ng mangkukulam na aswang si Cho Hong, tumawa siya ng malakas. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng madilim na ulap at kulog. Nag-alay si Cho Hong ng pilak na plato pero hindi ito pinansin ng mangkukulam. Ang gusto niya ay mga bagay na may alaala sa tao, basura para sa iba pero may halaga para sa kanya. Nang makita ng mangkukulam ang kwintas na alaala ng ina ni Cho Hong, agad siyang natuwa. Nang hinawakan niya to, nakita niya ang nanay ni Cho Hong na nasusunog dahil sa bulag na pag-ibig. Ito ang kinainteresan ng madilim na mangkukulam. Para matulungan si Cho Hong makuha ulit ang kapangyarihan, binigyan siya ng mangkukulam ng 3 linggo. Kung hindi, unti-unti siyang papangit, mawawalan ng lakas at kabataan. Magiging kasuklam-suklam siya at itatakwil sa kadiliman. Natakot si Cho Hong, ayaw niyang mangyari iyon. Kumuha ang mangkukulam ng peres ng tainga ng duwende. Tutulong to kay Cho Hong mahanap ang tunay niyang pag-ibig. Basta't makuha niya ang puso nito, babalik ang kapangyarihan niya ng walang takot. Naglakad si Cho Hong sa kalsada at nakakita ng grupo ng gwapong lalaki. Agad niyang isinuot ang tainga ng duwende at nakinig, pero tunog kampana lang ang narinig. Kasabay nito, inilipat ni Seung Jae ang gamit niya sa lugawan ni Cho Hong. Naglagay pa siya ng kamera sa loob ng kwarto. Bukod dito, nagbigay din siya ng nakalilitong patakaran. Ngunit mahigpit na ipinagbawal ng lola ni Cho Hong ang pagpunta sa bodega at kusina na pribadong lugar ng pamilya. Dahil dito, lalo pang naging mapaghinala si Seung Jae. Samantala, si Jae-wook, isang manunulat ng comics, ay malabo pang iniisip ang lalaking nakatira sa bahay ni Cho Hong nang dumating ang kanyang ama. Labis na nagalit ang kanyang ama nang malaman na tumigil siya sa pag-aaral para sa civil service exam upang ituloy ang isang malabong hilig. Ngunit nang makita ang kanyang katapatan, tinanggap at sinuportahan ng kanyang ama ang kanyang hangarin. Ipinaalala ng kanyang ama na matanda na siya at hindi na kayang suportahan ang kanyang manugang. Nang makita ang hitsura ng kanyang ama, labis ding nalungkot si Jae-wook. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Seung Jae sa kanyang sekretarya sa labas ng aksidenteng makita si Cho Hong na nagtatago at umiiwas sa isang tao. Hinahanap siya ng kanyang masamang kasintahan. Nakilala niya ito dahil natapos na ang mga loan procedure na nangangailangan ng kanyang lagda. Hindi kontento si Cho Hong at sinabihan siyang itapon na lang ito dahil di na niya kailangan. Pero tumanggi siya dahil maaapektuhan nito ang kanyang reputasyon sa trabaho. Inakala niyang gusto ni Cho Hong maghiganti dahil sa kanilang paghihiwalay. Malakas niyang sinisi si Cho Hong na nanloko dahil wala palang ari-arian ang pamilya nito. Bilang tugon, nagpasalamat si Cho Hong sa kanya dahil naramdaman niya ang tunay na pag-ibig. Sana di siya nagsinungaling tungkol sa ikatlo pero gusto pa rin ni Cho Hong na maging maayos sila. Matindi niyang itinanggi ito. Pinilit niya pang hindi makansel ang kontrata si Cho Hong pero matatag itong tumanggi. Nakita ni Seung Jae na may mali at hindi napigilan ang pagsuntok sa lalaki. Pagkatapos, dumating si Seung Jae at hinila-palayo si Cho Hong. Nang makita niya ang ugali nito, nakaramdam siya ng hindi komportable. Sinabi niya ang huwag makialam sa kanyang mga gawain. Sabi ni Seung Jae, ayaw niya sanang pakialaman pero may mga dahilan kung bakit kailangan. Nalaman na nahihirapan pala siya noong gabing iyon dahil sa lalaking iyon. Umaasa siyang wala na itong gagawin para mapakialaman niya muli. Umalis si Seung Jae, iniwan si Cho Hong na naguguluhan at hindi alam ang gagawin. Umuwi ang dalawa ng may sama ng loob. Agad napansin ng tiyahin ni Cho Hong na nag-away ang dalawa. Nagsuspetsa naman ang tiyahin kay Seung Jae nang biglang humiling na tumira sa kanila. Sabi ng lola, overacting lang daw ang tiyahin, wala raw kasing kalayaang bumili ng bahay si Seung Jae. Habang iyon ay nangyayari, gumagalaw ang tainga ni Cho Hong nang may marinig sa labas. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Si Seung Jae pala ang gumawa ng ingay. Pumunta siya sa bodega ng pamilya ni Cho Hong pero nakalock ito ng maigi. Sa sandaling iyon, isang alaala ang kumislap sa kanyang isip, eksena ng misteryosong lalaking nakaitim na may hawak na batang malubhang sugatan, di alam ang nangyari. Kinabukasan, napansin ni Cho Hong na ang kanyang hitsura ay nagpapakita ng pagbaba dahil nawala ang kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam. Abala siya sa pagpapaganda para sa isang mahalagang misyon. Pagdating ni Cho Hong sa pinto, muli niyang nakaharap si Seung Jae. Puno ng galit at pagkamuhi ang mga mukha ng lahat. Walang sinuman ang nagbigay daan sa mga nakatitig. Si Seung Jae inaalagaan ng lola tiyahin sa almusal, mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Ngunit sinabi pa rin ng lola ni Cho Hong na walang makakain, na lubhang ikinagulat ni Seung Jae. Sa kabilang banda, nag-isip ng mabuti si Jae-wook nang makita ang lungkot ng ama sa sinabi niyang pangarap. Binisita niya ang matagal nang nawawalang ina para humanap ng ginhawa. Pagkatapos, nalungkot siya at nagpunta sa bar at nagpakalasing. Samantala, patuloy na nagsisikap si Cho Hong sa kalsada para hanapin ang kanyang tadhana. Ginagamit niya ang Goblin headphones mula umaga hanggang gabi. Nang mapagod ang mga binti, umupo siya at naghintay ng bus pauwi. Sa bus, nakita ni Jae-wook si Cho Hong at agad siyang tinawag. Kinuha niya ang bakanting upuan at sinabihan itong umupo. Nang makita ang kanyang sigla, hindi siya makatanggi. Tinanong ni Jae-wook kung sino ang lalaking kasama ni Cho Hong sa bahay. Pinayuhan ni Jae-wook si Cho Hong na palayasin ang lalaki sa bahay niya. Bago pa makapagsalita si Cho Hong, nakatulog na si Jae-wook dahil sa kalasingan.
Nang makita ang kagwapuhan ni Jae-wook, hindi maiwasan ni Cho-hong na titigan siya. Bigla niyang isinandal ang ulo sa balikat ni Cho-hong. Pagkatapos, kinailangan ni Cho-hong na ihatid ang lasing na lalaki pauwi sa bahay nito. Hindi niya alam ilang taon siya tumanda dahil sa lalaking ito. Nagalit siya nang marinig ang pagbubulong nito tungkol sa kabiguan. Hindi pa pala ito tuluyang nawalan ng malay, nasayang lang ang kanyang lakas. Ngunit sa awa sa kalagayan nito, hindi niya maatim na sisihin ito. Tinanong ni Jae-wook kung dapat bang isuko ang pangarap para sa tungkulin bilang anak. Pinayuhan din niya itong habulin ang pangarap habang may sigasig pa. Naging romantiko ang tagpo ng hawakan ni Jae-wook ang tainga ni Cho-hong. Tinanong niya kung pusit ba ito. Isusuksok na sana niya sa bibig ng bawiin ito. Nagbuno sila at napahiga sa ibabaw ng isa't isa. Noon dumating si Sunjae sa bahay ni Jae-wook dahil sa patalastas. Nagulat siya sa nakitang eksena. Sinabi niyang baka nakakaabala siya at umalis. Labis na nagalit si Sunjae nang makita si Cho-hong. Lagi siyang pinagagalitan dahil mukhang mahilig maglaro ng damdamin ng iba. Saglit lang siyang nalungkot, ngayon masaya na sa piling ng ibang lalaki. Hindi alam ni Sunjae kaya nag-aalala siya para dito na parang pakialamero. Nang makita ang masakit na salita ni Sunjae, tinanong ni Cho-hong kung gusto niya ito. Tama, kaya nainis siya nang makitang naghiwalay ito. Kung gusto niya ito, sasabihin niya bakit kailangan maghanap ng dahilan para makipag-away. Bukod dito, hindi siya ang tipo nito. Natamaan sa mahinang punto, hindi ito matanggap ni Sunjae. Patuloy siyang tumakbo at sumisigaw na hindi ito ang tipo ng taong gusto niya. Nakatingin sa eksena, ang sekretarya at si Jae-wook ay hindi maintindihan ang nangyayari. Galit si Sunjae sa tanong ni Cho-hong kaya hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, gusto mo ba siya? Kinabukasan, nairita siya nang banggitin ito ng sekretarya. Sinabi pa nga niya na wala siyang gusto. Nakita ng lola at tiyan ni Cho-hong ang makapal niyang makeup at kulay abong buhok kaya hinila siya sa silid dahil sa pagdududa. Talagang nawala ang marka ng rosas ng bruha sa katawan ni Cho-hong. Ito'y nagdulot ng matinding pag-aalala sa kanilang dalawa. Nakita rin nila ang mga tainga ng madilim na bruha. Walang ibang paraan kaya sinabi ng lola ni Cho-hong na kailangan niyang halikan ang lalaki ng tadhana. Sa oras na yon, lilitaw muli ang marka ng rosas. Kung makukuha ni Cho-hong ang puso ng lalaki, di na siya matatakot sa pagtataksil o pagkawala ng kakayahan. Nauubos na ang oras para sa kagandahan ni Cho-hong. Lumabas siya para aktibong maghanap. Sa sandaling iyon, nakita ni Jae-wook ang figura ni Cho-hong habang naglalakad. Tinawag niya ito at sinabing huwag gumalaw, lalapit siya. Nang maglapit sila, nagsimulang marinig ni Cho-hong ang hudyat mula sa mga tainga ng elf. Bigla na lang lumitaw ang kanyang tadhana kaya sobrang nagulat siya. Sa gitna ng maraming tao, hindi mahanap ni Jae-wook si Cho-hong. Habang nalilito si Cho-hong, may humaplos sa kanyang balikat. Si Sungjae pala. Pagkakita sa kanya, nabitawan niya ang kanyang cellphone. Akala niya ito na ang kanyang tadhana. Agad siyang sumigaw, bakit siya? Habang hinahanap pa rin ni Jae-wook si Cho-hong, nakita lang niya ang nahulog na cellphone at nawala na si Cho-hong. Hinila agad ni Sungjae si Cho-hong sa isang tabi para mag-usap. Humingi siya ng tawad sa pagkagalit niya ng walang dahilan. Pero simula nang makilala siya, hindi na siya makapag-isip ng maayos. Tinanong niya kung ano ang tingin ni Cho-hong sa kanya bilang lalaki. Habang nagtatapat si Sungjae, nag-iisip lang si Cho-hong tungkol sa halik ng tadhana. Hindi niya pinakinggan si Sungjae, kaya nahiya ito at nagdahilan na alis na. Pero sinubukan siyang pigilan ni Cho-hong. Nag-alok siyang mag-launch pero nagkamali siya ng sabi at sinabing maghanap ng lugar na hahalikan. Napakahirap ng sitwasyon kaya hindi alam ni Sungjae ang gagawin. Nagkunwari siyang sumagot ng tawag at sinabing may kagyat na gawain. Mabilis siyang umalis kahit sinabi ng sekretarya na hindi naman urgent. Nakaupo si Sungjae sa kotse, iniisip pa rin ang pagtatapat niya kay Cho-hong. Hindi niya matiis ang kalokohan na ginawa kaya sumigaw siya ng malakas. Natakot ng todo ang sekretarya. Tinanong ng sekretarya si Sungjae kung anong nangyari. Tinanong siya ni Sungjae, ano sa tingin mo ako? Lalo itong ikinagalit ni Secretary Kim. Samantala, umuwi si Cho-hong na malungkot ang kalagayan. Uminom pa siya ng patis sa halip na tubig. Natuwa ang lola't tiyahin ni Cho-hong nang malaman na si Sungjae ang kanyang tadhana. Pero sabi ni Cho-hong, hindi maganda ang kanilang relasyon. Nakipagtalo siya, nakipaglaban at kinagat pa si Sungjae. Nang malaman ito ng lola ni Cho-hong, sobra siyang nagalit. Kailangan nilang planuhin ng dahan-dahan ang unang halik ni Cho-hong kay Sungjae. Maya-maya, hinanap siya ni Jae-wook. Pagkakita sa kanya, niyakap siya at sinabing labis siyang nag-alala. Pagkatapos, ibinalik niya ang cellphone. Akala niya may kumuha sa babae. Tanong ni Cho-hong, paano kung may kumidnap? Gusto magtapat si Jae-wook pero sinabi na walang magdadala ng lugaw kung wala siya. Hindi siya nasiyahan sa sagot at pumasok sa bahay. Samantala, pauwi, tinanong ni Sunjae ang sekretarya tungkol sa pag-ibig nito. Masigasig ding ikinuwento ng kalihim ang kanyang karanasan. Noon, hindi sila close pero laging nagkikita saan man sila magpunta. Madalas niya itong iniisip at inaalala. Naisip niyang in love siya sa tao.
Unti-unting napagtanto ni Sonjay na may gusto siya kay Cho-hong. Sa bahay, naghanda sila ng romantic dinner para sa dalawa pero huli siyang dumating. Masayang hinintay ng tatlo ang pag-uwi niya na may mga peking ngiti. Umalis ang lola at tiyahin ni Cho-hong para bigyan sila ng privacy. Sinimulan ni Cho-hong ang masayang pag-uusap. Inanyayahan siyang uminom pero nagpalamig pa rin siya. Kinabukasan, nakita ni Sonjay ang isang imbitasyon sa kanya. Wala siyang pakialam at itinapon ito sa basurahan. Lumipad din ang imbitasyon kina Jae-wook at Secretary Kim. Nang pumirma si Jae-wook, tumingin sila bilang matagal na karibal. Nakita ni Sonjay ang imbitasyon kay Jae-wook kaya pumunta siya. Dahilan lang ito para tulungan si Cho-hong makuha ang first kiss. Nang makitang sobrang gwapo si Jae-wook, nag-atubili rin si Sonjay sumagot. Hindi makapag-imik ang dalawang lalaki nang makita si Cho-hong na sobrang ganda. Nagsimula ang selebrasyon sa masayang hapunan ng magkakasama. Sa hapagkainan, laging inaalagaan ni Jae-wook si Cho-hong kaya hindi komportable si Sonjay. Pagkatapos kumain, inihayag ng lola ni Cho-hong na may mga larong may mahalagang premyo. Sinabi ni Sonjay na ayaw niyang sumali kaya tuwang-tuwa ang sekretarya. Dahil sa premyo at pera, dumalo ang sekretarya ni Sonjay para maghanda sa kasal niya. Narinig ni Sonjay ang sinabi ng kanyang tauhan at nagalit siya. Nagpasya siyang makipaglaban hanggang dulo sa sekretarya. Una, bubunot sila ng bola para sa pagbuo ng mga grupo. Siyempre, ayon sa plano, magiging magkapares sina Cho-hong at Sonjay habang si Jae-wook ay kasama ni Secretary Kim. Ang tiyahin at lola ni Cho-hong ay nasa isang grupo. Sa laro ng pagkain ng cake sticks, si Secretary Kim ay agad naglaro kasama ang kanyang team, sabik manalo ng premyo. Sa kabilang dako, sinubukan din ni Sonjay manalo kasama si Cho-hong. Nagkatinginan ang dalawa ng harapan. Biglang nagulat sila sa sigaw ni Secretary Kim. Para di manalo si Secretary Kim, ginawang pinakamaikli ng lola at siya ni Cho-hong ang cookie stick. Sa ikalawang laro, tatayo sila sa dyaryong may mas maliit na sukat. Ang unang matalo ay may parusang kailangang maghalikan. Binulungan ni Cho-hong si Sonjay para mabilis matalo. Bago pa sila matalo, nagkunwaring nahihirapan si Jae-wook para mauna silang matalo. Ang ginawa niya ay lubhang nakairita sa ambisyosong si Secretary Kim. Ang lola at siya ni Cho-hong ang muling nanalo sa larong ito. Narating na ng tatlong mangkukulam ang huling solusyon. Sa ikatlong laro, kailangang uminom ng beer ng pinakamabilis ang kinatawan ng bawat koponan. Sinadya pa ng lola ni Cho-hong na lagyan ng magic kiss ang baso ni Sonjay. Ngunit bago magsimula, nakita ni Secretary Kim na di pantay ang beer, kaya sinubukan niyang kunin ang baso ni Sonjay. Kahit sinubukan silang pigilan, hindi sila nakapigil sa pagnanais ni Secretary Kim na manalo. Dahil dito, nalasing siya at patuloy na sinasabing mahal niya si Sonjay. Inakala ng lola at tiyahin ni Cho-hong na talagang ayaw ni Sonjay kay Cho-hong. Ngunit si Sonjay, sa pag-iisip ng mga sandali nila ni Cho-hong, ay labis na masaya. Sa hating gabi, gumapang siya palabas ng silid para maghanap ng isang bagay. Bigla siyang natisod sa hagdanan at nawalan ng malay. Tumakbo palabas si Cho-hong at ang iba, nakita siya, labis na nag-aalala. Gusto ng lola ni Cho-hong sabihin sa tiyahin na kumuha ng gamot pero napansin nilang walang malay si Sonjay. Magandang pagkakataon ito para kay Cho-hong na halikan muli ang rosas. Nagsimulang mag-away ng mahigpit ang tatlo. Bigla, nagising si Sonjay at sumigaw ng malakas. Ipinaliwanag ni Cho-hong na siya lang ang balak niya para iligtas siya. Tumayo si Sonjay pero dahil sa pagkahulog, napilayan siya. Sa gitna ng sakit, may nakita siyang pamilyar na baseball. Samantala, inalala ng ina ni Sonjay ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Ilang araw na dinukot si Sonjay sa isang aksidente. Nang matagpuan siya, wala siyang alaala sa mga araw ng pagkidnap. Nawala ang sugat sa dibdib niya pero lagi siyang nagkakaroon ng bangungot. Sa loob ng maraming taon, sumailalim siya sa therapy sa isang psikologo. Nang makita siyang nakatira sa karinderya dahil naghahanap ng mga bagay sa panaginip, labis na nagalit ang kanyang ina. Bukod pa rito, nasugatan ang kanyang binti, kaya pinayuhan siya ng ina na tumigil at umuwi na. Pero sabi ni Seung-jae, sandali na lang ito, at nangako siyang babalik din paglabas niya. Inakala ng ina na katulong ang pamilya ni Cho-hong, kaya inutusan si Secretary Kim na palitan ng mas bata at maganda. Nang marinig ito, labis na nagalit ang tatlo. Sa kabilang banda, nag-alala ang lola ni Cho-hong na madaling malantad ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa dami ng tao. Kaya naisip niyang pagkatapos gamitin si Seung-jae para mabawi ang kakayahan ni Cho-hong, dapat siyang palayasin sa bahay. Agad tumutol si Cho-hong at sinabing siya ang may-ari ng bahay, tutal. Pero sabi ng lola ni Cho-hong, huwag makialam sa pag-ibig ng tao. Tapos, nagdala si Cho-hong ng lugaw sa kwarto ni Seung-jae. Nakita siyang tulog kaya tinangka niyang halikan pero nagising at nahuli siya. Pinigilan siya at sinabi, kahit madali siya sa kanya, simula ng romansa ang halik. Kapag tama ang tao para sa kanya, magkakaroon ng saysayang simula. Agad kinutya siya ni Cho-hong, sabi di raw marunong humalik kaya nagdahilan. Tumalikod siya at umalis, iniwan siyang bigo at frustrated. Pero pagkalabas, nahiya si Cho-hong sa kanyang ginawa. Naghatid si Cho-hong ng lugaw kay Jae-wook. Tinanong niya kung paano nabubuo ang pag-ibig at makukuha ang puso ng lalaki.
Nagdahilan si Cho Hong para tanungin ang kanyang tiyahin. Sabi ni Jae-wook, kapag napagtanto ng lalaki ang damdamin niya sa babae, maaakit siya anuman ang gawin nito, tulad ng nangyari kay Jae-wook at Cho Hong. Pero di niya napansin ang nararamdaman nito para sa kanya. Nang marinig yon, malungkot na naisip ni Cho Hong na wala siyang pag-asa kay Seung-jae dahil lagi itong malamig sa kanya. Pero kahit mahirap, kailangan niyang subukan, kaysa mamuhay sa madilim na mundo na pangit ang hitsura. Gabi na, lumabas si Seung-jae para hanapin ang baseball. Nagulat siya sa itsura ng tiyahin ni Cho Hong, kaya nahulog siya ulit. Kinabukasan, dumating si Secretary Kim para mag-report sa trabaho dahil nasugatan si Seung-jae at di makapasok. Bukod dito, may mahalagang impormasyon din si Secretary Kim para kay Seung-jae. Ayon sa pananaliksik, napanatili ng lugawan ang orihinal na lasa nito sa loob ng 50 taon at hindi ito nagsara maliban sa mga Sabado't Linggo. Ngunit 25 taon na ang nakalipas, may nangyaring kakaiba. Nagsara ang tindahan ng isang araw. Umulan noon at nasa ospital pa ang taong nagligtas sa kanya sa aksidente. Malapit din sa lugawan nangyari ang aksidenteng iyon. Nang pagsamahin ang mga kakaibang bagay at alaala ni Seung-jae, napag-alaman ni Secretary Kim na hindi ito karaniwang lugawan dahil sa maraming nawawala at hindi malinaw na pinagmulan. Labis na natakot si Secretary Kim, inaakalang ito'y lugar ng human trafficking. Sugatan pa rin ang binti ni Seung-jae. Sa sandaling iyon, nagdala ng lugaw ang lola ni Cho Hong. Takot na makita ang mga larawan ng investigasyon, humiga si Secretary Kim sa ibabaw ni Seung-jae at tinakpan ito. Nang mag-a-apply na ang lola ni Cho Hong ng tradisyonal na gamot sa paa ni Seung-jae, agad siyang pinigilan ni Secretary Kim. Bumulong siya na delikado ito at patuloy na pinigilan ang lola na alagaan si Seung-jae. Nakita ito ni Seung-jae at agad na pinalaya si Secretary Kim. Nagdahilan si Secretary Kim tungkol sa TV na napanalunan niya sa laro noon. Hindi komportable ang pamilya ni Cho Hong habang umaalis si Secretary Kim dala ang TV. Samantala, nasira ang kanilang plano dahil sa kanya. Gabi na, sinabihan ng lola si Cho Hong na magdala ng pagkain sa silid para maakit si Seung-jae. Bigla, bumaba si Seung-jae at sinabing kakain siya kasama nila. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Seung-jae. Tumayo agad si Cho Hong, sinabing siya na ang kukuha dahil nasaktan si Seung-jae. Nang pumasok si Cho Hong sa silid para kunin ang telepono, nakita niya ang mga larawan at dokumento tungkol sa kanyang porridge restaurant na ipinadala ni Seung-jae sa isang tao. Sa puntong ito, nagsimula siyang maghinala kay Seung-jae. Sa hapagkainan, tinanong ng lola ni Cho Hong kung bakit niya piniling bilhin ang bahay na ito samantalang marami pang ibang pagpipilian. Sinabi ni Seung-jae na ito dahil may mga alaala siya sa lugar na ito. Minsan ay kumain siya rito noong bata pa siya. Gusto niyang bumalik, ngunit sarado ang tindahan ng mga oras na yon. Sinabi ng tiyahin ni Cho Hong na hindi pa naging sarado ang kanilang tindahan. Pagkatapos ay nagkatinginan ang lola at tiyahin ni Cho Hong na tila naalala ang isang pangyayari. Nagkunwaring sinabi ng lola na dahil sa baha noon, kaya sarado ang lahat ng tindahan. Napakatagal na mula noon kaya hindi na niya maalala kung sino yon. Baka napagkamalan niya ito para sa ibang tindahan. Nang makita ang pagkalito nila, lalo pang naging curious si Seung-jae. Pagkatapos, hindi maiwasan ng lola at tiyahin na maalala ang isang aksidenteng ayaw nilang banggitin. Sa pag-iisip ng kakaibang kilos ni Seung-jae, nag-alinlangan din ang lola ni Cho Hong. Samantala, hindi rin makatulog si Cho Hong. Hindi niya alam kung bakit nilapitan ni Seung-jae ang pamilya niya, ngunit sinabi niya sa sarili na pagkatapos ng halik, hindi na niya ito makikita pa. Sa oras ding iyon, tumakas si Seung-jae sa kwarto. Kumuha siya ng upuan at umakyat para kunin ang baseball sa ibabaw ng kabinet. Nakita rin ito ni Cho Hong, kaya tinanong niya kung ano ang balak niya. Sinabi ni Seung-jae na gusto lang niyang tiyakin ang ilang mahalagang bagay. Gusto niyang malaman kung totoo ang kanyang mga alaala o panaginip lang. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling tungkol dito. Bigla namang bumaba ang lola ni Cho Hong. Para hindi malaman ng lola, inakay ni Cho Hong si Seung-jae sa sulok ng kusina at hinintay umakyat ang lola. Nagkatinginan sila ng harapan. Nang umakyat na ang lola, sinabi niyang doon muna siya maghintay hanggang makatulog ang lola at siya. Paalis na si Cho Hong nang hawakan siya ni Seung-jae sa kamay. Bigla siyang hinalikan ni Seung-jae at sinabi nitong dapat silang magsimula ng romantikong relasyon. Pagkatapos ay nagbahagi sila ng matamis na halik. Samantala, sa lugar ng madilim na aswang, biglang nabasag ang isang mahiwagang potion. Nang makita ito, napagtanto niyang may masamang nangyari. Matapos ang romantikong halik kagabi, masayang kumakanta at sumasayaw si Cho Hong kinaumagahan. Akala ng lola at tiyahin niya, nawawala na ang kakayahan niya at baka nababaliw na siya. Sinabihan nila si Cho Hong na planuhing makakuha ng halik mula kay Seung-jae. Masayang sinabi ni Cho Hong na simpleng halik lang iyon kagabi, pero nag-imbento siya ng dahilan dahil sa sinabi ng lola. Samantala, tinanong ni Seung-jae si Cho Hong kung mahimbing ang tulog nito kagabi. Takot mabunyag ang totoo, sinadya niyang magalit at sisihin si Seung-jae bago pumasok sa silid. Hindi niya alam ang maling nagawa, pero nang makita ang pag-indifferent nito, nagalit siya at umalis, iniwan ang lola at tiyahin ni Cho Hong na nagkatinginan at nagbuntong hininga. Lihim na nagdala si Cho Hong ng almusal sa kwarto ni Seung-jae.
Nalito siya sa kilos nito kanina. Ipinaliwanag niyang gusto muna niyang itago ang kanilang relasyon. Bago makapagtanong si Sonjay, dumating ang tiyahin ni Cho Hong dala ang pagkain, akala'y gutom siya. Nagtago si Cho Hong sa likod ng pinto at natamaan ng tiyahin, dahilan para magdugo ang ilong niya. Nakita ng tiyahin ang pagkain sa mesa ni Sonjay at nagalit, inakalang lihim itong kumakain, kaya galit na bumaba. Nang umalis ang tiyahin, mabilis na pinunasan ni Sonjay ang dugo sa ilong ni Cho Hong. Hindi siya nasaktan, bagkus ay masayang ngumiti. Noon niya napansin ang nagniningning na marka ng rosa sa dibdib nito, pero natatakpan ng buhok. Naisip ni Cho Hong ang halik nila ni Sonjay. Sinubukan niyang magpalitik at gumamit ng mahika, pero wala. Tumingin siya sa salamin, hindi pa gaanong tumanda ang kanyang ganda. Tinanong niya ang lola kung kailangan ng oras para bumalik ang kapangyarihan. Sabi ng lola, babalik agad iyon kung hahalikan niya ang kanyang tadhana. Nalito si Cho Hong pero itinago niya ito sa tiyahin at lola. Sabay nito, nakatanggap siya ng text mula kay Sonjay, nagpadala ito ng mga patakaran tungkol sa kanilang pakikipag-date. Naisip ni Cho Hong na mukhang hindi pa ito nakadate, at parang nagbibigay lang ng utos sa bawat mensahe. Nakatanggap din siya ng mga mensahe mula kay Jae-wook. Turing nito sa kanya'y masigasig na manliligaw pero deadma lang siya. Samantala, may tumawag kay Sonjay, ang katulong. May inalagaan itong lalaki sa ospital ng matagal. Ito ang driver na nagligtas kay Sonjay sa aksidente noon at siyang nakakaalam ng nangyari, pero 25 taon nang kumatos. Sa bahay, ramdam ng lola at tiyahin na nauubos na ang oras ni Cho Hong. Nagmadali silang gumawa ng magic potion para mahalikan siya ni Sonjay. Para mabilis, gumawa sila ng malakas na dosis na makakaapekto sa utak. Nang marinig ito, labis na nag-alala si Cho Hong. Sinanyasan niya si Sonjay nang alukin ito ng tsaa, pero hindi niya napansin. Inanyayahan siya ni Sonjay sa kanyang pribadong silid. Humingi siya ng tawad sa pagkahuli sa kanilang pagkikita. Tinanong niya ang mga tuntunin ng kanilang date, at pinuna ni Cho Hong ang kanyang katigasan. Tinukso ni Cho Hong si Sonjay gamit ang pangalan ng dating kasintahan. Nang makita ang seloso niyang mukha, hindi na niya napigilan at hinalikan siya. Hinalikan din siya pabalik ni Sonjay. Nasa labas ang lola at tiyahin ni Cho Hong, dadalhan sana ng lugaw si Sonjay nang makita ang dalawa. Tahimik nilang isinara ang pinto para bigyan ng privacy ang magkasintahan. Naisip ni Cho Hong na nakumpleto na niya ang misyon para mabawi ang kapangyarihan. Kinabukasan, naghatid siya ng lugaw, iniisip kung kailan babalik ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, nakatanggap siya ng text tungkol sa date nila ni Sonjay ng alas 6 ng gabi. Masayang umiti si Cho Hong. Sabay nito, tumingin siya sa sikat ng araw at naramdamang mas mainit ngayon. Bigla, nawalan ng malay si Cho Hong, ikinabahala ni Jae-wook. Sa sitwasyon sa harap niya, hindi niya alam paano gisingin ito. Nang makitang hindi na humihinga si Cho Hong, kumilos agad si Jae-wook. Nagsagawa siya ng artipisyal na paghinga bilang paunang lunas. Agad niyang dinala ito sa ospital para sa agarang paggamot. Paulit-ulit niyang sinabi sa doktor na bigla itong nawalan ng malay. Maputla ang mukha nito. Tumigil ang puso't paghinga, labis siyang nag-aalala. Ngunit sinabi ng doktor na normal lang ang kalagayan nito. Nang umalis ang doktor at si Jae-wook, nagningning ang katawan ni Cho Hong. Maging ang mga ilaw ay kumikislap. Unti-unting bumalik ang sigla at ganda niya. Nag-alala si Jae-wook kaya humingi ng muling pagsusuri. Ngunit nang makita ang sigla ni Cho Hong, nagulat silang dalawa. Noon, naghihintay si Sonjay kay Cho Hong sa kanilang tagpuan, pero di niya ito nakita. Tinawagan niya ito pero walang sumasagot. Naiwan ni Cho Hong ang telepono nang mahimatay sa balkonahe ni Jae-wook. Pagbalik galing ospital, labis na nag-aalala si Jae-wook kay Cho Hong. Sinabi niyang natakot siya nang makita siyang ganoon. Inamin niya ang damdamin, nagsabing 2 taon bago niya napagtantong gusto niya ito. Magkaeskwela sila noon pero lumipat si Cho Hong kaya wala siyang alaala tungkol sa kanya. Tuwing binubuli si Jae-wook, si Cho Hong ang tumatayo para sa kanya. Sinabi niyang mag-isip muna ito at hihintayin niya ang sagot. Pagkatapos, tinukso ni Jae-wook si Cho Hong. Masayang naghabol ang dalawa sa harap ng bahay. Nakita ito ni Sonjay nang hindi sinasadya. Galit na bumaba si Sonjay at sinabihan si Cho Hong na lumapit sa kanya. Pinagalitan ni Jae-wook si Sonjay sa pag-uutos niya kay Cho Hong. Sinabihan ni Sonjay si Cho Hong na ipaliwanag ang relasyon nila kay Jae-wook. Pagkatapos, galit na pumasok siya sa bahay. Humingi ng tawad si Cho Hong kay Jae-wook at pinauwi siya. Pumasok si Cho Hong sa kwarto ni Sonjay. Nang makita siya, nagalit ito at sumigaw ng malakas. 3 oras siyang naghintay kay Cho Hong. Dahil sa lihim nila, di niya matanong ang lola't tiyahin nito. Nakita niya itong nakikipaglaro sa ibang lalaki. Hindi siya tumanggap ng anumang paliwanag mula rito. Kung patuloy ang ganitong kilos, dapat daw pag-isipan ang relasyon nila. Nasaktan si Cho Hong sa sinabi niya. Hindi na siya nagpaliwanag at galit na bumalik sa kwarto. Narinig ni Sonjay na hinimatay si Cho Hong at may tumulong sa kanya. Noon, pinagsisihan niya ang mga sinabi niya kanina. Pumunta siya sa pinto ni Cho Hong pero nakita siya ng lola't tiyahin nito. Nang gabi, nakaupo si Cho Hong at nagsusuklay ng buhok.
Hindi niya napansin na kinuha niya ang suklay gamit ang mga daliri. Biglang napagtanto ni Cho Hong na bumalik ang kanyang kakayahan. Masayang sumigaw siya sa tuwa. Kinaumagahan, sabay-sabay silang kumain ng almusal. Nag-aalalang nagtanong si Sonjay, pero nagalit si Cho Hong at pumasok sa kwarto. Agad sinundan ni Sonjay si Cho Hong. Nagkatinginan ang lola at tita ni Cho Hong, nalilito. Tinanong ni Sonjay kung paano siya mapapatawad ni Cho Hong. Hiniling niya na kumanta at sumayaw ito para sa kanya. Kahit nagsikap siya, pambansang awit at kanta sa hukbo lang ang alam niya. Nakita ni Cho Hong ang kakyutan ni Sonjay, kaya hindi na siya nagtagal na galit. Niyakap niya ito at humingi ng tawad sa pagpapaalala niya. Matamis na nagyakapan ang dalawa. Patuloy na iniiwasan ni Cho Hong si Jae-wook kahit lagi siyang nag-aalala. Sinabi rin niya na parang mangkukulam si Cho Hong dahil nahipnotismo ang puso niya. Noon, pitik lang ng daliri, lahat ng nang-aapi sa kanya ay nasusugatan na. Kahit wala siyang alaala tungkol sa kanya nang magkita muli, lagi siyang humanga sa kanya. Sinabi ni Jae-wook na sila ni Cho Hong ay nakatakdang magkasama. Binanggit din niya ang halik nang gumawa siya ng CPR para iligtas siya. Naisip ni Cho Hong ang tainga ng goblin na sumisigaw malapit kay Jae-wook at ang pagbalik ng kanyang kapangyarihan nang halikan siya nito. Bigla, napagtanto ni Cho Hong na si Jae-wook ang kanyang tadhana. Pinuntahan ni Cho Hong ang Dark Witch at ikinuwento ang kanyang karanasan. Tinanong ni Cho Hong kung pwede niyang mahalin ang hindi niya tadhana. Ngunit sabi ng Dark Witch, mahihirapan ang tao sa mga pagkakaiba. Kung malaman nilang bruha siya, hindi na siya mamahalin, ipagkakanulo at tatapusin ang buhay. Sa kabilang banda, sa tadhana niya, hindi niya kailangang mag-alala. Kahit alam niyang bruha siya, mananatili siyang tapat at maalalahanin sa kanya. Bago umalis, sinabi ng Dark Witch kay Cho Hong na manatiling gising. Binalaan niya si Cho Hong na huwag maniwala sa pag-ibig ng tao. Nahihirapan si Cho Hong sa dalawang lalaki sa buhay niya. Samantala, patuloy na sinisiyasat ng sekretarya ni Sonjay ang lugawan ng pamilya ni Cho Hong. Simulat sa pool, hindi niya alam kung sino ang mga magulang ni Cho Hong. Isang araw, may narinig na iyak ng sanggol mula sa lola at tiyahin ni Cho Hong. Naisip ng mga tao na baka inampun nila si Cho Hong. Bago pumasok sa elementarya, naghahatid na ng pagkain si Cho Hong. Inakala ng mga tao na ito ay pagsasamantala sa batang manggagawa. Dahil galing sa malayo ang lola't siya ni Cho Hong, malamang di nila alam ang karapatan ng bata. Pero gusto talaga ni Cho Hong tumulong sa kanila mula pagkabata. Noong high school, tinulungan ni Cho Hong ang isang babaeng binubuli. Gumamit siya ng mahika laban sa mga bully, kaya natakot din ang ibang tao sa kanya. Dahil dito, paulit-ulit na lumipat ng paaralan si Cho Hong. Nang masuspend, tumigil na si Cho Hong mag-aral, kaya hanggang high school lang siya. Dati, may kaklase si Cho Hong na katabi niya sa upuan. Maraming sponsor ang lumapit kay Cho Hong dahil sa kanyang kakaibang kakayahan. May mga manliligaw pang pumupunta sa bahay para magparamdam ng pag-ibig. Pero para protektahan si Cho Hong, inilayo siya ng lola't siya sa ibang tao. Kaya sa loob ng 25 taon, walang kaibigan si Cho Hong. Ang alam lang niya ay tumulong sa lola na maghatid ng lugaw. Naisip ni Sonjay kung gaano kalungkot si Cho Hong kasama ang lola tiyahin niya ng matagal at naawa siya rito. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang naghihintay ito sa may pintuan. Nang hindi makita ang dalawa, agad niya itong niyakap ng matamis. Natuwa si Cho Hong sa lambing, ngunit naalala ang sinabi ng madilim na salamangkero, kaya itinulak siya at bumalik sa silid. Pinaniwala ni Cho Hong ang sarili na hindi si Sonjay ang kanyang tadhana. Ngunit sa alaala ng matamis na halik at yakap, hindi siya makapagsinungaling hanggang sa mamula ang mukha. Bigla namang pumasok si Sonjay sa silid ni Cho Hong. Nang makitang namumula ito, inakala niyang may sakit siya. Nahimatay si Cho Hong kamakailan at naghatid ng kalakal, kaya baka napagod lang. Kahit sinabing ayos lang siya, niyakap pa rin siya ni Sonjay nang may pag-aalala. Ayaw na niyang magtiis pa si Cho Hong nang mag-isa dahil nandito na siya ngayon. Habang sila'y nagiging malapit, kumatok ang tiyahin ni Cho Hong para sa nasal spray. Mabilis na nagtago si Sonjay sa likod ng pinto. Gusto ng tiyahin pag-usapan si Sonjay, pero pinigilan agad ni Cho Hong. Nagdahilan si Cho Hong para pauwiin ang tiyahin sa silid nito. Kinabukasan, tumawag si Sonjay ng doktor at nurse para suriin si Cho Hong. Sabi ng doktor, siya ang dapat suriin dahil malusog naman si Cho Hong. Para sa kanya, masyado siyang nakatutok sa isang tao. Sinabi ng doktor na may sakit siya sa pag-ibig at nalilito. Natuwa si Cho Hong nang marinig niya ito. Nakita ito ng tiyahin, kaya kinausap niya si Cho Hong tungkol sa kanilang relasyon. Sabi ng tiyahin, swerte si Cho Hong sa pag-ibig, kaya itatago niya ito sa lola. Kung iba ang tao, ilalagay siya sa smuggling boat at ipapadala sa malayo. Para sa tiyahin ni Cho Hong, nakakatakot ang pag-ibig, pag nasangkot ka, mahirap nang kumawala. Nang marinig ito ni Cho Hong, medyo nag-alala siya. Pagkatapos, pumunta si Cho Hong sa kwarto ni Sonjay para hanapin siya. Lihim siyang yumakap mula sa likod, pero itinulak siya dahil sensitibo si Sonjay sa likuran niya. Kaya naging defensive siya kay Cho Hong noong una silang nagkita. Nakita ni Cho Hong ang mga dokumento tungkol sa kanya, akala niya host na si Sonjay at sinusuri kung bagay sila. Bago pa maipaliwanag ni Sonjay, galit na umalis si Cho Hong.
Dumating si Jae-wook sa bahay dahil inimbita siya ng lola at tiyahin ni Cho-hong. Nang marinig ang tungkol sa aswang at labi, masayang tinanggap nila siya. Inanyayahan din nila siya sa itaas para kumain. Nakita ni Sung-jae ang eksena at umupo sa mesa. Ginampanan niya ang papel ng host at humingi ng sopas tulad ni Jae-wook. Isinulat pala ni Jae-wook ang kwento dahil hindi niya makalimutan si Cho-hong noon, kaya binago niya ang damdamin sa trabaho gamit ang imahinasyon na nagpanatag sa lola ni Cho-hong. Pero para kay Sung-jae, isa lang itong hangal na kwentong kartoon. Sabi ni Jae-wook, aswang nga si Cho-hong dahil may mahiwaga at cute na kagandahang nakaakit sa kanya. Nang marinig ito, nataranta ang lola at tiyahin ni Cho-hong. Inis na pinaalalahanan ni Cho-hong si Jae-wook na kumain at huwag masyadong magsalita. Sabi ni Jae-wook, baka nahihiya si Cho-hong dahil ipinagtapat niya ang damdamin niya rito. Nang marinig ito, nagulat si Sung-jae at tiningnan si Cho-hong ng matalim. Nag-alala rin ang lola at tiyahin ni Cho-hong at tinanong kung paano siya sumagot. Naguguluhan din si Sung-jae. Sinabi ni Jae-wook na maghihintay siya, kaya dapat niyang pag-isipan ito. Sinabi ni Cho-hong na sasagutin niya kaagad. Nagpasalamat siya sa damdamin nito pero tumanggi siya. Sinabi niyang mula ngayon, susuko na siya sa mga lalaki. Mabait siya sa harap pero naghuhukay ng impormasyon sa likod. Siya ay taong may dalawang mukha at hindi tapat. Naniniwala siyang lahat ng lalaki ay pare-pareho. Tumayo siya at umalis. Tuwang-tuwa ang lola ni Cho-hong nang marinig iyon. Napatingin si Jae-wook kay Sung-jae. Nag-text si Sung-jae, gusto niyang makita siya pero di sumagot. Binuksan niya ang pinto at nakita siya sa harap ng silid. Nagpasya silang lumabas para mag-usap. Gusto niyang marinig ang totoo, ayaw ng kasinungalingan. Sinabi ni Sung-jae na dinukot siya noong bata pa. Bumalik siya pagkaraan ng 3 araw, di nahuli ang salarin. Naaksidente ang driver na nagbabantay sa kanya at 25 taon nang kumatos. Walang nakaalam ng nangyari sa 3 araw na yon. Malakas ang ulan noon. May kutsilyong nakatutok sa kanyang puso. May taong naka-raincoat at bahay na matilis ang bubong tulad ng kanyang tindahan. Iyon lang ang naalala niya. Kaya niya binili ang tindahan para malaman ang nangyari. Hinanap niya ang baseball na may pangalan niya sa estante pero hindi pala yon. Napag-isip ni Cho-hong na matagal na buhay si Seung-jae sa takot. Laging malamig ang pakikitungo niya sa lahat. Ayaw niyang may umayakap sa likod dahil di alam kung sino ang tunay na nanakit. Niyakap niya ito at umiyak. Hindi siya makapaniwala sa kanya. Ngunit di mapigil ng puso niya ang damdamin para sa kanya. Gumanti siya ng matamis na halik para aliwin ito. Kinabukasan, nagpaalam si Seung-jae para sa biyahe pang negosyo. Nakita ni Secretary Kim na lalong gumaganda si Cho-hong kaya balak ipakilala sa kapatid pero pinigilan ni Seung-jae. Sinisi siya ni Seung-jae at pinadali ang magtrabaho. Tinignan ni Cho-hong si Seung-jae nang may maliwanag na mga matang puno ng pag-ibig. Ang pagliban ni Seung-jae ng 2 araw ay pagkakataon para magluto ng sabaw ang pamilyang mangkukulam. Pero para sorpresahin si Cho-hong, lihim na bumalik si Seung-jae ng gabi. Pagkatapos ng schedule, naghanda rin siya ng regalo para kay Cho-hong. Maingat na ginamit ng tiyahin ni Cho-hong ang mahika para isara lahat ng pinto para sa pagluluto. Habang nagsasagawa ng mga sumpa ang pamilyang mangkukulam, umuwi si Seung-jae. Nakitang nakasara ang pinto, kaya agad siyang pumunta sa likurang pintuan. Pinilit niyang buksan ang pinto at pumasok sa bahay. Habang paakyat na siya, aksidenteng nadaan siya sa kusina. Ang kakaibang mga ilaw at tunog ay nagpausisa kay Seung-jae kaya lumapit sa kusina. Nang marinig ang ingay, agad inalis ng 3 mangkukulam ang kanilang kapangyarihan. Nakita si Seung-jae, kaya agad tumakbo si Cho-hong para pigilan siyang pumasok. Hinila niya ito paakyat para makausap. Galit siya sa kanya. Sinabi niyang ang 50 taong restaurant ng pamilya ay pinagmamasdan para nakawin ang receipt. May mga nag-record pa ng video. Kaya sobrang maingat ang pamilya ni Cho-hong. Ngayong pumasok siya sa sensitibong lugar, para na rin siyang katulad ng iba. Kung sinabi niya sana ng maaga, hindi ganito ang nangyari. Galit na sinabi ni Seung-jae na namiss siya at gusto lang sorpresahin, kaya bumalik ng gabi. Nakaramdam ng guilt si Cho-hong nang marinig iyon. Niyakap niya ito mula sa likod para aliwin. Siyempre, dahil sa ganda niya, di siya makapanatiling galit. Gusto niya lang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Habang yon, dahil takot na may makita si Seung-jae, kukuha sana ng 65% alak ang tiyahin ni Cho-hong para lasing siya. Gusto ng tiyahin ni Cho-hong na sabihin niya ang totoo. Nakita ang alak, nagulat si Seung-jae at tinanong ang tiyahin kung regalo yon ng customer noong maganda pa siya. Itinago niya yon hanggang ngayon. Sabi ni Seung-jae, ang ganitong vintage wine ay napakamahal. Maaari itong umabot sa mahigit 200 milyong won ngayon. Nang marinig to, nagbago isip ng tiyahin at lola, ayaw na painom sa kanya. Dali-daling itinago nila ang mamahaling bote ng alak. Umupo sina Cho-hong at Seung-jae at lihim na naghalikan. Tumayo lang sila nang pinaalalahanan ng tiyahin ni Cho-hong. Kinabukasan, habang puno ng tao ang kainan, may matandang lalaki mula sa malayo na bumili ng lugaw. Nang makita siya, nagulat ang tiyahin ni Cho-hong at nabitiwan ang tray ng mga pinggan.
Pagkatapos, nagtago ang tiyahin ni Cho Hong sa isang sulok at umiyak. Nakita ito ng lalaki at lumapit para magtanong pero hindi niya naabutan ng tao. Pagkatapos, nagpaalam siya sa tiyahin ni Cho Hong at umalis. Lalo itong ikinalungkot ng tiyahin ni Cho Hong dahil hindi siya nakilala. Maging ang paboritong ulam ng tiyahin, paa ng baboy, ay ayaw na niyang kainin. Ang matandang iyon ang kanyang hindi malilimutang pag-ibig noong kabataan. Noon, ang tiyahin ni Cho Hong ay isang magandang babae na hinahangaan ng marami. Mga manunulat at royals ay nabighani sa kanya pero mahina siya sa gwapong lalaki. Kahit kilala sa panlilinlang, bulag pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanya. Naranasan nila ang matamis na pag-ibig. Inakala niyang siya na ang kanyang tadhana. Ngunit nang makita ang pagkakaiba niya, hindi niya tinanggap at umalis sa takot. Mula noon, hindi na siya lumingon pa. Nag-iwan ito ng malalim na sugat sa puso niya. Dahil sa sakit ng nakaraan, umalis ang tiyahin ni Cho Hong para maghanap ng kapayapaan. Inakala ng lola na hindi okay mag-isa ang tiyahin, kaya ibinigay niya ang restaurant kay Cho Hong. Pagkatapos, lumabas ang lola ni Cho Hong para hanapin ang kanyang tiyahin. Akala ni Seung-jae komportable siya kay Cho Hong, pero biglang lumitaw muli si Jae-wook. Kinuha siya ng lola para tulungan si Cho Hong sa pagpapatakbo ng restaurant. Nang makita ito, hindi sumuko si Seung-jae. Nagsuot ang dalawang lalaki ng apron para magsilbi sa mga customer ni Cho Hong. Sobrang tensyon ang kapaligiran. Hindi rin nakaligtas si Secretary Kim kay Seung-jae. Napilitang maging tagahatid siya nang hindi niya gusto. Nang sabihin ni Secretary Kim na 40 degrees sa labas at pagod na siya para maghatid, nag-alok si Cho Hong na siya na lang. Pero di makayanan ng dalawang lalaki na pahirapan siya. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-aaway sa harap niya. Dahil walang susuko, pinaghati ni Cho Hong ang dalawang pogi sa paghahatid ng mga kalakal. Pagkagabi, sabay-sabay silang kumain ng hapunan matapos ang mahirap na araw. Tinanong ni Secretary Kim ang tungkol sa susunod na bahagi ng kwento ni Jae-wook tungkol sa bruha at labi. Ang kwento ay tungkol sa lalaking natuklasan na bruha pala ang kanyang mahal. Inisip niya kung paano haharapin ng lalaki ang sitwasyon. Nang marinig ito ni Cho Hong, marami siyang naisip. Nakitang pagod si Cho Hong, kaya nagdahilan si Sun-jae para pauwiin sina Secretary Kim at Jae-wook. Tinanong ni Cho Hong kung ano ang tingin niya sa kwento ni Jae-wook tungkol sa pag-ibig ng bruha. Natawa si Sun-jae at sinabing bata-bata pa. Hindi niya ito natagpo ang kawili-wili. Nagalit si Cho Hong sa sagot ni Sun-jae. Galit siyang sumigaw pero di niya maintindihan. Akala niya ay magkakasolo sila pero pinigilan ni Jae-wook. Matutulog daw siya para bantayan si Cho Hong. Dahil galit kay Sun-jae, hindi nagsalita si Cho Hong. Galit na pumasok siya sa kanyang silid. Bumalik si Sun-jae, nakita si Jae-wook sa kama. Hindi niya maitaboy ang matigas ulong si Jae-wook. Nag-away sila sa iisang kama dahil sa kumot. Hating gabi, lumabas si Sun-jae ng tahimik. Nakita ni Sun-jae na gising pa si Cho Hong. Humingi siya ng tawad, di marunong mag-sweet talk. Kahit aswang pa siya, mamahalin pa rin siya nito. Huwag mag-alala na makakalimot siya dahil ang pag-ibig nila ay mas mahalaga sa lahat. Sa matamis na mga salitang ito, gumaan ang loob niya at yumakap sa kanya. Sa kabilang dako, gising pa rin si Jae-wook. Narinig din niya ang usapan ng dalawa sa likod ng pinto. Kahit walang sinabi, medyo nalungkot siya. Hinahanap ng tiyahin ni Cho Hong ang mga alaala ng dating pag-ibig. Dumaan siya sa mga lugar na may mga alaala siyang maaaring balikan. Pagdating sa bahay ng dating kasintahan, nakita niyang pinapakain nito ng lugaw ang asawa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Pumunta pa siya sa lungsod para bumili ng lugaw para sa asawa. Biglang lumitaw ang lola ni Cho Hong at hinila pa uwi ang tiyahin. Nagpasalamat ang tiyahin sa lola dahil di binura ang magagandang alaala ng kabataan niya. Samantala, hinatid ni Cho Hong si Sun-jae sa trabaho. Nag-alangang ibinigay niya ang kwintas na binili sa biyahe. Nagsanay pa siya ng matamis na pananalita para rito. Kahit medyo awkward, sobrang saya at galak ni Cho Hong. Agad niyang isinuot ang kwintas sa kanyang leg. Mas luminaw ang marka ng rosas sa dibdib niya. 10 o'clock ng gabi, nanood sila ng scene. Nagkagulo sa sinehan dahil lantaran silang naglalandian sa harap ng maraming tao. Nagkataong naroon din si Secretary Kim. Pinaalalahanan niya sila kaya naghiwalay sila. Magkahawa kamay silang pumasok sa elevator, di napansin ang under repair. Bigla, nayanig at bumagsak ang elevator. Nataranta sila at nagyakap sa isa't isa. Dito, di sinasadyang nagpitik si Cho Hong, tumigil ang elevator at nagliwanag. Nakita ni Sun-jae ang nangyaring ito nang di sinasadya. Nang makauwi siya, nag-alala siyang baka natuklasan nito ang kanyang lihim. Napaisip din si Sun-jae sa mga kakaibang sinabi ni Cho Hong nang walang malay at sa pagkukunwari nitong bruha siya, ngunit inakala niyang naghahalusinate lang ito. Kalokohan lang daw ang mga yon kapag lasing siya. Bigla namang pumasok ang lola ni Cho Hong sa silid, naputol ang pag-isip ni Sun-jae. Dala nito ang upa sa buwang iyon. Napansin nito ang peklat sa dibdib niya. Sabi niya noong bata pa siya, naaksidente at nag-iwan ng peklat. May iniisip din ito. Kinabukasan, nagpatingin si Sun-jae sa doktor gaya ng dati, maayos pa rin ang kalagayan niya.
Tinanong niya ang peklat sa dibdib, ngunit wala raw bakas ng sugat o kutsilyo roon ayon sa doktor, kahit may malabong alaala siya. Baka raw ito'y misteryosong bagay na hindi maipaliwanag ng modernong medisina. Alam ni Secretary Kim ang relasyon nila ni Cho Hong, kaya pinayuhan siyang itigil na ito. Natatakot si Secretary Kim na malaman ito ng ina ni Sonjay. Si Cho Hong ay hadlang sa pagiging tagapagmana ni Sonjay. Hindi mag-aalinlangan ang kanyang ina na gawin ang kahit ano. Maaari niyang saktan ang karaniwang babae tulad ni Cho Hong. Naalala ni Sonjay kung bakit madalas lumipat ng paaralan si Cho Hong. Sabi ni Secretary Kim, mayayabang lang ang imahinasyon ng mga bata noon. Halimbawa, mapipigil ni Cho Hong ang aksidente sa kotse o mahuhulog ang mga bully. Muling mamumulaklak ang mga tuyong bulaklak kapag dumaan si Cho Hong. Napaisip ng malalim si Sonjay. Samantala, naalala ni Cho Hong ang mga sinabi ni Sonjay. Nakita ni Cho Hong na ang leg rest ng upuan ay ang hinahanap na ping-pong ball. Nag-aalangan si Cho Hong na tanungin ang kanyang lola. Inisip niya kung nakasakit na ba sila ng bata gamit ang kutsilyo. Ngunit sabi ng lola, kung may banta sa kanila, gagawin nila ang kailangan. Nang marinig iyon, nag-alala rin si Cho Hong. Takot si Cho Hong nakasangkot ang pamilya sa aksidenteng sinabi ni Seongjay. Bumalik si Cho Hong sa kwarto, hawak ang bola, nag-isip. Pagpasok ni Seongjay, agad itinago ni Cho Hong ang bola sa kumot. Di niya alam bakit galit si Cho Hong, di na rin siya naghintay sa labas. Inakala pa niya na galit ito sa upuan sa loob ng silid. Takot may makita, nagdahilan siya lumabas, pero niyakap siya ni Seongjay. Sinabi niyang mahal na mahal niya si Cho Hong. Masaya siya, pero puno pa rin ng alalahanin ang puso niya. Narinig din ng lola ni Cho Hong ang usapan nila sa labas. Sa lugar ng madilim na bruha, may kakaibang nangyari, hudyat ng masama. Lihim niyang pinuntahan si Cho Hong. Sabi niya, ang kwintas na dala ni Cho Hong ay hudyat ng kapahamakang darating. Sabi ni Cho Hong, alaala ito ng kanyang ina na wala siyang gunita. Ipinaalala ng bruha na di nakatakda kay Cho Hong ang lalaking minamahal niya. Narinig ng tiyahin ni Cho Hong ang mga salitang ito nang hindi sinasadya. Nagalit ang tiyahin at pinalayas ang bruha nang hindi sinasadya. Nang makita ang lola ni Cho Hong, naalala ng bruha ang naganap noon sa kanila. Ngayon, inuulit ni Cho Hong ang pagkakamali, kaya't siya'y natuwa at tumawang malakas. Alam ng lola tiyahin na di si Seongjay ang nakatakda kay Cho Hong. Sabi ni Cho Hong, siya ang pinili niya at di siya tatalikod, pero pinagbili nilang tapusin ito. Samantala, umuwi si Seongjay pero malamig ang pakitungo ng tiya at lola ni Cho Hong, kaya labis siyang nahiya. Sinabi ni Cho Hong na alam na ng kanyang tiya at lola ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi maintindihan ni Seongjay kung bakit ayaw na ayaw sa kanya ng tiya at lola ni Cho Hong. May nagawa ba siyang mali? Hinalikan siya ni Cho Hong, sinabing sapat na ang pagmamahal niya para sa kanya. Maghahalikan sana sila nang masigasig nang biglang pumasok ang ina ni Seongjay. Pinaalis niya ang lahat tapos pinagalitan si Seongjay. Tinanong niya kung bakit pinaimbestigahan muli ang dating pulis tungkol sa aksidente. Kahit anong paghahanap niya, wala siyang mahanap. Bago umalis, sinabi niyang umalis dito at baliwalahin ang babaeng nakita. Iyon daw ang pinakamabuti para sa kanyang pamana. Narinig ni Cho Hong ang lahat sa labas at labis siyang nalungkot. Pinuntahan ni Cho Hong si Jae-wook para magtapat dahil wala siyang kaibigan. Lagi siyang handang makinig kapag kailangan ni Cho Hong. Tinanggal ni Cho Hong ang kwintas na bigay ni Seongjay. Gusto niyang bumitaw pero hindi pumayag ang puso niya. Nang makita ulit ang ina ni Seongjay, pamilyar sa lola at tiya ni Cho Hong. Sabi ng lola ni Cho Hong, may malaking peklat sa dibdib ni Seongjay. Nakilala nila siya bilang ang batang nakita noon. Inaya ni Cho Hong si Seongjay na maglakad sa parke. Ibinalik niya ang kwintas at sinabing isuot niya to kapag handa na siya. May gusto siyang sabihin sa kanya. Pumitik si Cho Hong, nagbago kulay ang mataas na gusali. Kumislap ang ilaw at parang tumigil ang lahat sa paligid. Tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Niyakap niya ito at sinabing lagi niyang itinago ang bagay na to, mahal na mahal niya ito ngayon, pati na rin ang puso niya. Hindi niya mapigilan ang sarili na mahalin siya. Tinanong ni Cho Hong si Seongjay kung mamahalin pa rin siya kahit alam na ang lahat. Sasagot na sana si Seongjay nang biglang pinawalan siya ng malay ng lola at tiyahin ni Cho Hong. Dinala siya ng dalawa sa kanilang bahay. Nang makita nila ang peklat niya, nakumpirma nilang siya ang batang iyon noon. Naguluhan si Cho Hong. Hindi kayo ang dumukot sa kanya noong bata siya, di ba? Tanong niya. Naisip ng lola at tiyahin na maaaring naalala ni Seongjay ang nakaraan, kaya kailangang burahin ang kanyang alaala. Kahit anong pigil ni Cho Hong, wala siyang nagawa. Hinila siya ng tiyahin at sinabing katulad niya si Cho Hong, kahit mahal siya ng lalaki, mahirap tanggapin ang pagiging mangkukulam niya. Ganoon din ang nangyari sa kanyang ina noon, na kalaunan ay pinagtaksilan din. Para sa kanila, ang pinakamabuting gawin ay burahin lahat ng alaala ni Seongjay bago pa siya tuluyang ma-inlove kay Cho Hong. Sila ay landlord at tenant lamang, at iyon ang mas mabuti para sa kanilang dalawa. Wala nang nagawa si Cho Hong kundi tanggapin. Unti-unting binura ng mahika ang mga alaala ni Seongjay. Ang totoo, noong bata pa siya, dinukot siya ng driver upang takutin ang kanyang ina.
Habang tumatakas, nadapa siya at aksidenteng nasaksak ang kanyang dibdib sa matalim na bagay. Nang makita ng driver ang sugat, natakot ito at tumakas, iniwang duguan si Seung-jae. Kinabukasan, nagising si Seung-jae at tinawag si Cho-hong sa kanyang kwarto. Tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Habang nalilito pa si Cho-hong, itinuro ni Seung-jae ang mansa sa kama at sinabing linisin yon kung hindi kailangan nilang tatlo na umalis. Tinanong ni Cho-hong kung may masakit ba sa kanya, ngunit sagot niya ay ayos lang siya sa matatag na boses. Malungkot niyang sinabing siya na ang aayos ng kama bago umalis na may basang mga mata. Sa almusal, naging arogante siya at hindi komportable ang lahat. Iyon ang palatandaang nabura na nga ang alaala niya. Upang hindi mag-alala ang lola at tiyahin, sinabi niyang magiging maayos din siya. Nang palabas na para magtrabaho, binigyan niya si Cho-hong ng damit upang labhan, ngunit malamig itong tumanggi dahil wala iyon sa kontrata. Kasabay nito, nahulog ni Seung-jae ang kwintas na ibinigay niya noon kay Cho-hong. Pinulot ito ng dalaga at ibinalik sa kanya, sabay sabing dapat niyang ingatan ang kanyang mga gamit. Sa kotse, tinitigan ni Seung-jae ang kwintas na may halong pagkalito. Napansin ito ni Secretary Kim, ngunit hindi siya nagtanong. Biglang pumutok ang gulong at napapreno si Secretary Kim, dahilan para masugatan si Seung-jae. Ikinuwento ni Secretary Kim na kamakailan, muntik na siyang mamatay ng maipit sa elevator kahit walang kuryente. May nabalitaan din siyang mag-asawang natigil doon ngunit nakaligtas. Dahil dito, may naalala si Seung-jae tungkol sa insidente nila ni Cho-hong. Samantala, nakaupo si Cho-hong kay Jae-wook upang aliwin ito. Nakita niya ang lasing na hitsura ng lalaki at isinumpa si Seung-jae sa kanyang isipan. Nang marinig iyon, agad siyang pinagsabihan ni Jae-wook. Ngunit nakita ni Seung-jae ang dalawa na magkalapit at nainis. Bumaba siya ng kotse upang ihatid si Cho-hong, iniwan si Jae-wook. Pagdating sa bahay, dinala niya si Cho-hong sa kanyang silid. Lasing si Cho-hong at nang makita ang kalagayan ni Seung-jae, hindi niya napigilang hawakan ito. Sinabi niya na kahit makalimutan niya ang lahat, maaalala pa rin niya ito. Hinila niya ito palapit at hinalikan sa labi. Sa sandaling iyon, tinawag ng lola si Seung-jae upang makausap ng pribado. Inalok niya ng mamahaling alak bilang pambayad ng upa na nangangahulugang gusto niyang umalis ang binata. Tumanggi si Seung-jae at sinabing gusto niya roon at ayaw niyang lumipat. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto, ngunit biglang sumakit ng todo ang kanyang dibdib. Noon, bumagsak ang batang si Seung-jae sa harap ng lugawan dahil sa matinding pagdurugo. Dahil dito, nagmadaling pumunta ang lola ni Cho-hong sa isang bruha upang humingi ng lunas. Binigyan siya ng bruha ng mahiwagang kutsilyo at sinabing kailangan nito ang buhok ng isang dalaga. Kinuha ng lola ang buhok ni Cho-hong at ginamit iyon sa ritual para mailigtas si Seung-jae. Isinaksak niya ang kutsilyo sa sugat ng bata, at mula noon ay nagkaroon si Seung-jae ng dugo ng bruha na siyang dahilan kung bakit nagawa niyang basagin ang mahiwagang harang sa pinto noon. Matapos ang insidente, muling binura ng tiyahin at lola ang alaala ni Seung-jae, ngunit bumalik pa rin siya sa bahay. Nag-aalala ang dalawa na dahil may dugong bruha na siya, baka hindi na gumana ang pagbura ng alaala. Pagkatapos ng isang gabing paglalasing, nahihiya si Cho-hong nang maalala ang kanyang pag-amin at halik kay Seung-jae. Naalala ni Cho-hong ang nakakahiyang pangyayari kagabi at pumunta sa kwarto ni Seung-jae, ngunit inakala niyang nagalit ito. Samantala, iniwan ni Seung-jae ang cellphone niya sa kwarto. Nang makita ito ni Cho-hong, hinabol niya siya. Bigla, may kotse na paparating at muntik na siyang masagasaan. Sa huling sandali, ginamit ni Cho-hong ang mahika upang iligtas siya. Nakayakap si Seung-jae at sinabing ayos lang siya, kaya huwag mag-alala. Nakita ng lahat ang eksena. Sa kuta ng madilim na bruha, nagsimula ng umepekto ang sumpa kay Seung-jae. Hindi ganap na nabura ang kanyang alaala, at dito nalaman ni Cho-hong na noong bata pa siya, ginamit ng lola at tiyahin ang mahika upang iligtas si Seung-jae, dahilan upang humina ang kanilang kapangyarihan at pansamantalang maisara ang tindahan ng lugaw. Niyakap ni Cho-hong ang lola sa pasasalamat. Alam niyang maaaring isuko niya ang pag-ibig dahil sa kanyang lahi, ngunit nagsimulang bumalik ang alaala ni Seung-jae. Nalaman niyang ang tunay na salarin sa kanyang pagkasugat ay ang driver na iniisip niyang matagal nang nagligtas sa kanya at ang nag-utos dito ay ang kanyang sariling ina upang pigilan ang ama na sumama sa ibang babae. Hindi niya ito matanggap at gusto niya itong labanan. Ngunit muli siyang inatake ng matinding sakit sa dibdib at bumagsak. Nalaman ng lola at tiyahin ni Cho-hong na tinatakan lamang ng bruha ang pagkamatay ni Seung-jae noon at kapag nalaman nito ang buong katotohanan, darating ang kanyang tunay na kamatayan. Nang magtungo si Cho-hong sa bruha, nagkaroon sila ng matinding labanan. Dumating ang lola at tiyahin upang iligtas siya at winasak ang lahat ng bote ng kapangyarihan, dahilan upang mawala ang sumpa. Nagbalik ang kapangyarihan sa lahat ng mga mangkukulam, kabilang si Seung-jae na biglang nagising mula sa bingit ng kamatayan. Pagbalik ni Seung-jae, natuklasang nawala ang pamilya ni Cho-hong. Isang taon ang lumipas, natagpuan niya ito sa isang karinderya. Inamin niyang namimiss niya ito at kahit nawala ang alaala, hindi niya ito malilimutan. Ipinakita niya ang kwintas at inanyayahan itong umuwi kasama ang tiyahin at lola. Sa gitna ng mataong palengke, nagyakap ng mahigpit ang dalawa, tanda ng kanilang muling pagkikita at pagkakaunawaan.
Ang dating naghahanap lamang ng recipe ay ngayon ay tagapagmana ng tanyag na pamilyang luto ng manok, samantalang si Jae-wook ay isa ng kilalang manunulat. Sa wakas, tahimik at masaya na ang pamilya ng mga mangkukulam sa kanilang tahanan. Pinagmamasdan ng lola at yahin ang pagmamahalan ng mag-asawa at napangiti sila sa kadalakan. At dito nagtatapos ang kwento, isang paalala na minsan, ang hinahanap natin ay matagal nang nasa harapan natin, at ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya.